Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Konting kaalaman muli at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. I-share ko po sa inyo sa maigsing sandali ang pinamagatang kailan nagiging mali ang paggawa ng mabuti. Ulitin ko kailan nagiging mali ang paggawa ng mabuti. Pastor, ibig sabihin gumagawa ka na ng mabuti ay mali pa rin? Pwede pong mangyari yun. Liliwanagin natin yan sa ilang minuto po ngayong oras na ito. Pero bago tayo magpatuloy, basahin muna natin ang sinasabi ng Bible sa Matthew 5:16. Sabi ng Matthew 5:16 ay ganito, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." So talagang ninanais ng Diyos na makita yung mga mabubuting gawa na ginagawa natin sa ikapupuri ng Panginoon. Let your light so shine before men that they may see your good works. At pag nakita yan, and glorify your Father which is in heaven. Sabi rin ng Galatians 6:10, especially sa mananampalataya, ay ganito. Nakalagay po sa Galatians 6:10, habang may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Take note sa lahat pero idiniin niya lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. So mga mananampalataya at sa lahat na nakikinig, please don't get me wrong. Okay pong gumawa ka ng mabuti sa lahat. Pero pag mananampalataya ka, lalo mong pag-igihin ang paggawa ng mabuti sa kapwa mananampalataya, sa kapatid mo sa Panginoon. So yun po yan. Actually, tinalakay din sa Book of James na kapag ikaw ay mananampalataya tapos wala namang makitang gawa, ang iyong pananampalataya ay baog at patay. Importante na yung sinasabi mong mananampalataya ka, nakikita sa gawa yung ebidensya. Okay? Hindi po yun yung faith plus work. Ibig sabihin, faith, nagpapatunay nung yung ginagawa. Faith, yung equals work. Mayroong pruweba ang iyong pananampalataya. Pag walang pruweba, baog at patay. Ngayon, kailan po nagiging mali? Ito po, maliwanag sa Bible to. Kayo na ang bumasa, Ephesians 2:8 and 9. Nagiging mali ang paggawa ng mabuti kapag ito'y ginagawa mo para ikaw ay tumungo sa langit. Sapagkat kahit kailan hindi tinuro ng Biblia na ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Hindi po. We are saved by grace through faith. At hindi ito sa ating sarili. Sabi ng Ephesians 2:8 and 9, hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa upang tayo wag magmapuri sa Diyos. Kasi kapag ang pagtungo sa langit ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, lamang ang mga may pera. Lamang ang mga milyonaryo. Bakit? Gagamitin nila ang salapi nila para marami silang magawang mabuti. Talo tayo ng mga walang pera. Kaya buti na lang ang pagtungo sa langit, ito'y biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Walang labis, walang kulang. Kailan nagiging mali ang paggawa ng mabuti? Kapag gagamitin mo ang mabuting gawa na daan para tumungo ng langit. Mali po. Kailan nagiging mali ang paggawa ng mabuti? Kapag ito'y naging daan ng iyong pagmamataas, pagmamalaki, at pagmamapuri sa Diyos. Kapag sa paggawa ng mabuti mo, nagiging mayabang ka na, at tinataas mo na ang sarili mo, at sinasabi mo, magaling ako, sikat ako, nagiging mali na po yung paggawa natin ng mabuti. At hindi lang yan, nagiging mali ang paggawa ng mabuti, kapag sa ginagawa nating mabuti, nagdidemand tayo ng kapalit. Pag gumawa ka ng mabuti, ginawa mo yan sa Panginoon. Huwag ka mag-demand ng kapalit. Hayaan mo ang Diyos ang magsukli nung ginagawa mong mabuti. So, nagiging mali ang paggawa ng mabuti kapag nagdidemand tayo ng kapalit. And lastly, nagiging mali ang paggawa ng mabuti kapag mali ang motibo. Maaring tuwang-tuwa ang mga taong nakakakita sa iyo, marami kang ginagawang kabutihan, pero ang Diyos nababasa ang puso mo kung tama ang motibo mo o mali. Kaya ito po aking paalaala bago ako magwakas. Kung gagawa tayo ng mabuti, gawin natin yan tama sa pamamaraan ng Diyos, sa ikaluluwalhati ng Diyos, sa ikapupuri ng Diyos, tama ang puso, tama ang motibo, tama ang isipan.
Gagawin natin ang paggawa ng mabuti, patunay na tayo'y mananampalataya na, hindi para maging mananampalataya. So hanggang sa muli, I hope kinapulutan nyo ng aral. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano.